Thank you, Lord, for being there for me. Thanks sa mga pagsulay nga diin imong gipahangtang kanako in how many years I passed. I am so hopeless in that time, but I am so thankful to your word na mahimo kini og golden advice sa akong kinabuhi. Sometimes mosulod sa akong hunahuna ang mga memories nga nakaukit sa akong alimpatakan, ang kasakit, kakapoy, ug kapulaw. Almost 24 hours tulay-tulog. Ang mga panglait-lait, pagtamay, ug panghinaraot, paglibak, pagkaulawan pa ka sa daghang tao, taga-bukid, no read no write, ignorante, nahadlok sa syudad, hadlok sa sakyanan, hadlok mo labang og kalsada tungod sa pagka-ignorante sa syudad. Dili kabalo mag-order og mga pagkaon sa mall. Dili pwede ipasigarbo sa tibuok pamilya kay pangit ignorante pa jud. Dili pwede isuroy sa mall sa palengke lang. Dili kabalo mag-alaga og anak. Walay tawo makagusto sa imo kay bobo ka. Sayang ka sa akong bugas, walay katambukan. Makaulaw ka sa tibuok pamilya, dili makapasigarbo sa tibuok pamilya. Kinaiya sa blaan. When I remember these words, I got emotional. Dili din ako mapugnan ang mga luha na miaga sa akong mga mata. But all of this, God have a purpose in my life through His word. In James chapter 1, verse 1 to 4. And I am so thankful to read this verse. I am so proud of you, Lord. Pwede ta ka isinggit sa tibuok kalibutan. Because of you. You are the healer, the finisher of my life. You are the power to save me. Healer ka sa tanang kasakit. You are the healer in mind and in heart. Even in illness. Depart from you, I have nothing.